tayo sa church in Esmirna. Ang Esmirna, mga kapatid, ito ay nanggaling sa salitang ugat ng mira, kung saan yung mira, ito ay nangangahulugang pagdurusa. Kaya itong Esmirna na ito yung panahon kung saan nagdurusa yung mga Kristiyano. Panahon ng Eklesiya ng Epeso, ito yung panahon kung saan kanais-nais pa yung Eklesiya sa harapan ng Panginoon. Pero dito, mga kapatid, yung Eklesiya ay nasa panahon ng pagdurusa dahil sa persecution ng Roman Empire. Dumanas po ng napakatinding persecution mula sa mga Roman Emperor, no? Hanggang sa panahon ni Constantine. At kasi sa panahon ni Constantine, natapos na yung panahon ng Esmirna. Ginawa niya kasi universal religion yung pagiging Kristiyano, kaya nawala yung natigil yung persecution sa mga Kristiyano noon. No? So ito yung panahon ng Esmirna. No? So basahin natin, mga kapatid. At sa sugo na Eklesiya sa Esmirna ay isulat mo, sabi, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. So, yung Panginoong Jesus, papakita nga siya sa mga eklesiya base sa kondisyon ng mga eklesiya. Diba? So, kung ano yung pangangailangan ng eklesiya, yun din yung rene-represent niya sa pagpapakilala niya. No? Parang ganito yan, mga kapatid. Halimbawa, yung mga pulis. No? Yung mga pulis, magkakaroon ng clean-up drive o paglilinis. No? Na hindi sila sumusuot ng kanilang general attire. Office, yung gawa, hindi sinusuot yun. Sinusuot nila yung mga pang-athletic attire nila. Kapag tumutulong sila sa mga school, yung brigada eskwela nila, o kaya kapag nasa full alert naman sila, gamit nila yung kanilang tactical uniforms. Kapag nasa opisina sila, gamit nila yung kanilang general attire, yung kanilang GOA o yung kanilang office attire. So yun yung suot nila. Kung ano yung pangangailangan ng kanilang trabaho, yun yung kanilang attire. Pero sila pa rin yung mga pulis. No? Sila pa rin yung nagre-representa sa government. So sila, yung mga pulis, ano yung trabaho na dapat nilang gawin? Yun yung kanilang rene-represent. Yun yung uniform nila. So dito, mga kapatid, yung Panginoon, para i-address kung ano yung problema ng mga eklesiya, yun din yung kanyang nagiging appearance dito. So dito, sinabi niya na siya yung una at huli. No? Di ba alam naman natin, mga kapatid, yung Panginoong Jesus na mula sa paglikha, siya yung Elohim, no? Sa Genesis chapter 1, verse 1. At siya din yung huli na nandito sa Revelation. Kaya yung mga Kristiyano ng panahon na ito, na dumadanas ng napakatinding pagdurusa, dapat nating tignan yung Panginoon, nagpapakilala yung Panginoon na ako yung huli. Ako yung una, ako yung lumikha ng lahat ng bagay. At ako din yung huli. Ano man yung pinagdadaanan mo, ako yung lumikha at ako din yung uhusga sa bandang huli. Kaya yung ating magiging supreme judge bandang huli ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya dapat tayo ay magsikap na manatili sa pagdurusang ito. Na huwag nating kalikuran yung ating Panginoong Jesus. Kasi sinabing negatibo sa Church in Esmirna, kundi siya ay nagpapakita bilang kabahagi ng pagdurusa ng mga Kristiyano ng panahon na ito. Sabi nga, una at nang huli na namatay at muling nabuhay. No? Na pinapakita ng Panginoon, ini-stress niya na siya yung namatay, siya yung tao na dumanas ng napakatinding pagdurusa. No? So siya yung namatay at muling nabuhay. No? Kung Panginoong Jesus sa kanyang kapanganakan pa lang, di ba, sa Matthew, pinakita no, sa kanyang pagkapanganak pa lang, sabsaban yung kanyang pinagkapanganakan. At agad-agad siya ay pinersecute ni Herodes. No? Hanggang sa siya ay nakulong sa kaso na hindi naman niya, na wala naman siyang kasalanan. At siya ay tumindi nakulong sa Roman Empire. No? Pinili pa ng Panginoon yung pangungulungan sa Roman Empire kung saan napakatindi ng violation ng human rights ng panahon na yun. Di ba? Tinagupit ng walang patid yung Panginoon. Dinanas niya yung pagpako sa krus. Ito ay isang humiliating na punishment talaga. Itong pagpako sa krus. Ito pa yung kanyang dinanas. Di ba? Na wala naman siyang kasalanan. Ang tangi lang niya sinasabi ay siya yung Diyos. Kaya siya ay kinamuhian ng mga Pariseyo at mga Saduseyo, pinamuhian siya ng mga ng Judaism, kaya siya ay hinumili sa krus, siya ay pinatay. Ine-stress ng Panginoon na siya yung namatay at muling nabuhay. No? Yung kanyang muling pagkabuhay, mga kapatid, yun ay pagpapakita ng kanyang pananagumpay. Kaya dito, pinapakita niya sa Church in Esmirna, kayo man ay nasa pagdurusa, ako yung muling nabuhay, na minsang namatay at muling nabuhay, mga kapatid. Napakaganda ng introduction ito. Verse 9, nalalaman ko ang iyong kapigatian at karukhaan, natapot ikaw ay mayaman. Diba? So, sabihin, yung kapigatian at karukhaan, kasi ito yung kanilang dinadana sa kanilang pantaong kondisyon. Yung kanilang kapigatian at karukhaan, mga kapatid, ito ay hindi matatawaran. Hindi ko rin ma-imagine kung gaano yung pagdurusa nila. Ano? Kasi nga, kapigatian at karukhaan. No? Kasi panahon to ng mga Roman Empire to, matindi to eh. Caesar Nero, napakatindi niyan. So yun, pinakasikat dito, mga kapatid, yung Great Fire na ito, na kung saan ang sinisi yung mga Kristiyano. No? At napakatindi talaga nung isa sa Nero dito. Pero sinabi dito ng Panginoon, datapwat ikaw ay mayaman. Kaya sinabi ng Panginoon dito na ikaw ay mayaman dahil yung iyong pagdurusa ay nababaliwala. Sa mata ng Panginoon, yung pagdurusa mo, yung iyong paghihirap sa lupa dahil sa kanyang pangalan, ito ay
in-account niya bilang investment mo sa langit. Ito ay pagiging mayaman mo sa kalangitan. Magdurusa ka, kasama mo ko sa iyong pagdurusa, pero ito ay ina-acknowledge ko bilang bahagi ng iyong pag-iimpok ng kayamanan sa kalangitan. Ikaw ay mayaman sa kalangitan, bagaman ikaw ay nagdurusa sa lupa.